Kumita raw ng nasa 2 bilyong piso ang pamilya Binay at ang di manoy dummy companies ng Vice Presidente mula sa mga kontrata ng lungsod ng Makati. Pare-pareho raw halos ang mga incorporator na mga kumpanyang pinagbigyan ng kontrata sa mga janitorial, security at IT services ng lungsod na pawang kilalang malapit sa Vice Presidente. Pero giit ng kampo ni Binay, pasado sa audit ng COA o ng Commission on Audit ang lahat ng kanilang kontrata. May report si Jam Sisante. Nasa 2 billion pesos daw ang kinita ng pamilya Binay mula sa mga kontrata ng lungsod ng Makati at ng mga kumpanyang pag-aari di umano ni Vice President Jejomar Binay sa pamamagitan ng mga dummy. Lumabas sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mga kumpanyang ito ang nakakuha ng kontrata para sa janitorial, security at IT services ng Makati simula noong taong 2005. Ayon kay Mario Hechanova, dating Vice Chairman ng Makati Bids and Awards Committee, 420 million pesos ang umano'y kickback ng mga Binay mula sa ghost employees sa janitorial at security services. 840 million pesos naman ang nakuha raw ng mga kumpanya mula sa pasweldo sa mga empleyado. Dagdag naman ni Senador Antonio Trillanes IV, nasa 700 million pesos ang umano'y hati ng mga Binay sa halos 1 bilyong pisong kontrata para sa IT services. So aabot siya ng 2 billion pesos dun sa period na yan. So, well, Mr. Chairman, at least we have an idea kung paano talaga ginagatasan dito. And ano ba yan? Is that a generous estimate or conservative estimate, yung mga ghost, ano na yan? Conservative pa po yan. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng Makati General Services Department, lumalabas na karamihan daw sa mga kontrata ay napunta sa mga kumpanyang halos pare-pareho ang mga incorporator na kilalang malapit daw kay Binay. Sa buwatan sa bidding ng security services, after the review po, napansin po namin, madalas pong maglaban ang Vican Investigation Security Agency at ang Omni Security Investigation Incorporated sa mga bidding at parati pong nananalo ang Omni Security. Napansin po namin ang corporate secretary ng Vican ay isang direktor din po ng Omni Security. Alam na po ni Omni Security na may project sa Makati 1 month pa bago ito announce sa publiko. Pero sabi ng kampo ni Binay, matapos ang mahigit 1 taong pag-iimbestiga, nasaan na daw ang konkretong ebidensya. Madali raw mag-akusa pero mahirap gawing totoo ang kasinungalingan. Lahat daw ng kontrata ay dumaan sa audit ng Commission on Audit. Binalikan din sa Senado ang issue ng ghost senior citizens umano sa Makati. Umalma si Ryan Barcelo, ang dating pinuno ng Social Welfare Department, sa alegasyong hindi totoong tao o hindi kwalipikado sa pagkuha ng benepisyo ang halos kalahati ng senior citizens sa Makati. We consider the methodology of Mr. Cruto to be unreliable, faulty. Because, yes, Your Honor, as the report that we have received, nag-house to house po sila. Pero, ang ginawa daw yata nila ay tinanong lang kung nasaan si Juan de la Cruz. Pag sabing wala, minarkahan kaagad ng AKES at ghost na po yung senior citizen na yon. Hindi po ganon ang proseso ng pagtatanggal ng senior citizen sa listahan. Hindi lamang po tinanong kung nandun po si Juan de la Cruz. Pagpunta po ng ating mga tauhan ng Makati Action Center sa isang bahay, ay pagka sinabi ho na walang senior citizen po ron, tiyak na tiyak po sa kaliwa at sa kanan po ay may kapitbahay na magsasabi na wala pong ganyang tao riyan at wala pong senior citizen dyan. Pero kwenestyon ng mga senador si Barcelo. May nakuha raw si Trillanes na mga tseke para kay Barcelo mula sa umano'y pork barrel ni Makati Representative Abigail Binay. Mayroon pong programa na medical or financial assistance dati, yung tanggapan ni Congresswoman Abby Binay. At ang Social Welfare Department po ang naging paraan kung saan naibibigay itong assistance dun sa mga nangangailangan, Your Honor. I can recall that I was banded at that time na ako po ang Special Disbursing Officer nung pamimigay ng assistance na ito. Nakapangalan itong cheque na ito sa'yo.
Kahit gaano mo paikutin, bawal yon. That's called malversation. Sagot ni Congresswoman Binay, lehitimo daw ang pinagamitan ng pondo at kaya niyang ituro kung sino ang mga nakinabang sa programa. Madali ho dun sa iba na nagbabato. Palit tayo. Ako ang magbabato sa inyo. Tingnan ho natin kung anong mararamdaman niyo. We call ourselves Christians. We don't act like Christians. Sorry. Ipagpapatuloy pa raw ng komite ang pagdinig sa Setyembre. Jam Sasante, GMA News.